Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula October 27 to November 2, November 2, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari ka lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa ready dito na ito ang last day. Dalawa agad oh. Bakit dumulo to? Sana dito na lang. Hindi ko na-advise ang anything na may kinalaman sa reconciliation. Reconciliation na to. Dahil harmony card to, 10 of Cups. Inisip ko kung anong iba pang meaning nito. Pero mukhang doon tatama. Reconciliation sa mag-ex. Kasi nga may tayo. 10 of Cups. Kaya hindi ko ina-advise kung sakaling mangyari man yan. Reconciliation, mag-ex, sa week na to. Wag na i-pursue ha. Wag na i-pursue o wag nang tanggapin ang apology para mag-reconcile. Kasi uulit lang ulit yan. Oh. Kasi mo, ang pangit ng dalawang card. Oh. The Moon. Lalo na to. 10 of Needles. At specifically, sa mga mag-asawa na kasal. Tingin ko mas tatama siya doon sa kasal. Ex-husband, ex-wife. Kasi uulit lang siya ulit eh. Uulit lang ulit yung cause ng problem. Lalo na kung ang cause ng problem ay anything na may kinalaman sa illusion, confusion, cheating, deception in general. At ito, mababroken hearted na naman kayo. Yung iba sa inyo. Kaya hindi siya recommended o advisable na ganyan. I-welcome back pa ang ex. So kung hindi man to tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo at halimbawa, anak nyo, magkwento sa inyo, halimbawa lang. Yung anak nyo magkwento sa inyo na bumabalik yung ex niya, ganyan-ganyan. Magandang advice ay wag na pabalikin. Kasi nga kung dito tumama sa inyo, di doon tatama sa someone na malapit sa inyo, tapos yung mga sinasabi ko, maririnig nyo mismo doon sa magkukwento sa inyo na ganun yung sitwasyon niya. Na kayo na mismo mag-advise na wag nang pabalikin o else. Ulit lang yung scenario ng breakup. So useless, iiyak lang din ulit, di ba? Di wag nang mag-reconcile. Kasi ganun lang din, parang sinariwa lang yung sugat, oh. Nagpeklat na siya eh. Sinugatan ulit. Parang ganun ang dating dito, oh. Sa 10 of Swords. Separation card nga rin actually to. So, ano pang sense nito? Reconciliation, tapos separation ng ending. Pero maganda kung maging specific tayo. Di ba? Hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Kaya maglalagay tayo ng clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Okay? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. So sabi, average build. So, hindi siya mataba, di rin payat, sakto lang. Ito, hindi mahaba. Parang ganun din, average. Hindi mahaba, hindi maikli. Yung buhok, sakto lang.
medium hair, sharp face. Well, pag ganyang sharp face, ayan o, kita niyo yung itsura niya. Kitang-kita mo yung shape ng baba, ng panga, ng cheek. Payat yan, malamang. Payat. Average ang katawan, payat. Di ba may average ang katawan, di payat, di mataba. So, well-defined ang feature ng face. So, siguro matangos ilong, di ba? Pwede rin, masyadong singkit. May something sa itsura niya na sharp o pansinin ba? Ma-edge. Ngayon, beauty mark. So, siguro may taling siya, nunal, balat. Nakapansin-pansin. O, siguro scar. O, ano pa ba? Beauty mark bang scar? Well, depende. Kasi kung titingnan nyo si Charlie Puth, di ba? Alam ko kinagat siya ng aso eh. Kaya yung kilay niya eh, na-deform. Akala ng iba raw ay aesthetic, ano ba tawag doon? Nilagyan niya ng kung ano yung kilay niya, ng halimbawa, hikaw. Pero ang totoo, kaya siya na-deform, akala ng iba ni razor niya kasi walang buhok, di ba? Yung isang kilay niya. Kasi kinagat nga siya ng aso. Pero, kumbaga, dahil doon sa kagat ng aso niya, mas napansin siya. Di ba? Yung itsura niya. Kasi may something na nag-stand out sa itsura niya na hindi ganun sa ibang tao. Di ba? Kaya unique. Something na unique sa kanya dahil doon sa peklat niya sa kilay na nag-stand out siya sa mga tao. Kaya, yun. Para siyang ano eh, trademark ba? So, may something sa mukha niya na siya lang ang merong ganun. Mm-hmm. So, siguro may yun nga, may hikaw. Di ba? May hikaw siya sa mukha niya na pansinin. So, depende. Kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Oh, witch. So, may tao sa kwento na to na marunong ng witchcraft o interested sa anything na witchcraft, spell, formation words. O ito, ganito, witchcraft din to. Alam ko witchcraft din to mga cards eh. Kasi nga may kinalaman siya sa divination. Usually, ang mga witch, may kinalaman sa divination. Basta ganun. Kayo na maghanap sa internet ng anything na may kinalaman sa witch o witchcraft. Pero, malaki chance na yun nga. May someone na interested sa ganito. Sa bagay, kayo nga eh. Nanonood kayo nito eh. Di, baka kayo to na interested sa witchcraft. O marunong talaga. Kasi may mga ibang tao talaga na marunong ng witchcraft. As in, literal na witch. O Wiccan ba yun? Anyways. Ba tayo dito sa last. Ay. May zodiac sign pa pala. Ito yung X. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Virgo. So, yan yung mga clue natin. Kunin nyo lang dyan yung tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero, punta na tayo dito. Sa second deck, ano to? The Swami. Swami, oh. Ito, basta dito, Blaze. O Blassie. Hindi ko alam kung anong basa dyan. But anyway. Ang dating sa akin, sa week na to, since baliktad
baliktad yung swami natin at obviously psychic siya, no? Baliktad. Di ba psychic more like intuition? Baliktad. Di rational yan. Logical. Magiging somewhat logical yung iba sa inyo. Sa week na to. To the point na i-ignore nila ang kanilang intuition dahil nga masyado silang rational. So, pag kasi ganun, di balance, may chance na hindi nila madedetect anything na may kinalaman sa warning signs, red flags, danger in general. Di ba? Pag masyadong logical. Ngayon, dito sa doon silang base dyan Blaze o Blasey. Oh! Yung itsura nito, nakaturo siya dito na parang may dinidegrade. Ang dating kasi sa akin, medyo siya sophisticated. Nakapamewang pa hard to please. Parang wala siyang pakialam. Parang wala siyang concern. So, siguro, kasi yung itsura niya dun, may nakita siyang hindi niya nagustuhan na parang nag-frown siya. So, kung ididikit natin yung ganong scenario, ang dating sa akin, since rational nga, magiging rational yung iba sa inyo sa week na to. May danger na paparating. Tapos, ang ending, sasabihin nyo sa sarili nyo na sayang, sana pala nakinig ako sa intuition ko. Parang nagkaroon na siya yung iba sa inyo nagkaroon ng awareness pero nga in-ignore niya yung signs and clues. Tapos ayun, mga napahamak siya at magre-regret sa huli. Ganun ang dating sa akin na parang ito, parang naninisi kasi yung itsura niya nagpo-point siya parang may biniblame siya. So parang dating sisihin nyo ang sarili nyo dahil hindi kayo naniwala sa intuition nyo, psychic ability. So sa madaling salita, sa week na to, pay attention sa intuition. Diba? Para hindi na mangyari yung sinasabi ko, magre-regret sa huli. Kasi nga, parang na-predict na ng iba sa inyo na, yun nga, mangyayari itong ganto-ganyan. Pero, hindi sila naniwala sa sarili nilang intuition. Kaya napahamak o nagkaroon ng problema. So, para ma-prevent yun, di watch out sa kung anong mafe-feel nyo, mararamdaman, hindi na rin pala maiisip. Basta intuition. Pay attention sa intuition. Ito ang huli. Oh, definitely yes. Oh, the answer to your question is as strong yes. So, kung ano man ang problema nyo bago kayo napunta dito sa video ko, kung ano man yung
tanong nyo sa AC, yes ang sagot. So, sabihin natin may mga tanong kayo bago kayo napunta dito sa video ko. Tapos di nyo alam kung yes or no. Probably yes. Definitely nga, sabi dito, definitely. Yes. The answer to your question is a strong yes. Strong yes daw. Parang sobrang totoo. Strong eh. Strong yes. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.